fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Whoa, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, and when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. The only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, you say I am loved when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, and when I don't belong, oh, you say I am yours. And I believe, oh, I believe what you say of me. Psalms 111, verses 1 to 3. Praise the Lord. I will extol the Lord with all my heart in the council of the upright and in the assembly. Great are the works of the Lord. They are pondered by all who delight in them. Glorious and majestic are his deeds, and his righteousness endures forever. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness. Look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it all. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hands and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I'll sing to you, Lord.
You never let me go. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You never let me go through it the highest King would welcome me. I was lost, but He brought me in. Oh, His love for me. Oh, His love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Free at last, He has ransomed me, His grace runs deep. While I was a slave to sin, Jesus died for me. Yes, He died for me. Who the Son
In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. I am chosen, not forsaken. I am who you say I am. You are for me, not against me. I am who you say I am. Oh, I am who you say I am. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I am. Who the Son sets free, who is free indeed. I'm a child of God. Yes, I am. In my Father's house, there's a place for me. I'm a child of God. Yes, I Tayo po ay lumapit sa Diyos sa panalangin. Thank you Lord for this new day and new month of the year 2021. Salamat po sa iyong walang sawang paggabay, pag-iingat at tuloy-tuloy na provision ng aming mga pangailangan. Again and again, hindi po kami magsasawang iluhog sa iyo ang buong mundo, ang aming bansa, ang aming syudad, ang aming mga komunidad at maging ang aming mga partikular na tahanan patungkol po sa pandemya ang amin pa rin pinagdaraanan. We entrust to you everything, Lord, para po sa iyong ganap na kalooban. May your will be done in heaven and here on earth. Sa pagpapatuloy po ng aming panambahan sa araw na ito, muli po kaming humihingi sa iyo ng karunungan at pangunawa para sa paksang aming tatalakayin ngayon. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Salamat JWSBC Music Ministers sa palagi ninyong pagbibigay ng time, ng panahon para pangunahan ang ating kongregasyon sa ating sama-samang pag-aawitan. Tayo ay sandaling lumapit sa Panginoon sa panalangin. Thank you Lord for this new day and a new month of the year 2021. Salamat po sa iyong walang sawang paggabay, pag-iingat at tuloy-tuloy na probisyon ng aming mga pangangailangan. Again and again, hindi po kami magsasawang ilug sa iyo ang buong mundo, ang aming bansa, ang aming syudad, ang aming mga komunidad at maging ang aming mga partikular na tahanan patungkol po sa pandemya ang amin pa rin pinagdaraanan. We entrust to you everything para po sa iyong ganap na kalooban. May your will be done in heaven and here on earth. At sa pagpapatuloy po ng aming panambahan sa araw na ito, muli po kaming humihingi sa iyo ng karunungan at pangunawa para sa paksang aming tatalakayin ngayon. This is our prayer in Jesus' mighty name. Amen. Let us start our message for today sa isang mabilisang review ng mga paksang ating pong tinalakay. Sa pagtunghay po natin sa Acts chapter 5 and 6 itong nakalipas na 2 Sundays, mga challenges in the growth of the church ang ating binigyan ng pansin. At kagaya nga po ng aking nabanggit 2 weeks ago, yung mga challenges na ating pong nakita ay simula pa lamang ng masasabi po nating mabibigat pa na naging karanasan ng early New Testament church. Actually, as we look on chapters 7 and 8 na atin lamang pong daraanan ng mabilisan ngayon,
makikita natin na kasabay po ng patuloy na pagdami ng believers ay yung pong pag-escalate o yung pong patuloy na pagtaas ng antas ng pagsubok doon po sa church in Jerusalem. Matapos nga po na mapili si Esteban bilang isa sa 7 tagapaglingkod, as was narrated in chapter 6, mababasa po natin na siya naman po ang pinag-initan ng Sanhedrin at ng mga taong tumutuligsa sa lumalagong gawain ng mga believers ng Panginoong Kristo. At matapos nga po na siya ay magawan ng mga maling paratang, mga false accusation, ito po ay humantong sa pagpapabato sa kanya hanggang sa kamatayan. Acts chapter 7:58 and Acts chapter 8 verses 1 and 2 directly tells us that a man named Saul was the person behind the stoning of Stephen. Yung pong isang lalaki na ang pangalang Saulo. Ang isa pong may kagagawan ng pong pagpapa-aproba ng pagkakabato kaya Esteban. At hindi lang po iyon, sinimulan na rin po agad ni Saulo na ipa-aresto yung po mga believers na nagtitipon po doon po sa iba't ibang mga bahay. Balik po tayo sandali sa Acts chapter 1 verse 8 na counterpart po ng Matthew chapter 28, 19 to 20. The church was commissioned to become witnesses in Jerusalem, in Judea, and Samaria, and to the outermost part of the earth. Ano po? Mapapansin po natin na dito pa lamang sa mga unang bahagi ng Book of Acts ay nais na talaga ng Diyos na ipaunawa sa mga believers na dapat itong isinasagawa ng sabay-sabay o simultaneous. Ayaw po ng Diyos na maging comfort zone ng early church yung pong lugar ng Jerusalem. Kaya't hinayaan po niya na makaranas po sila ng matinding pag-uusig, ano po, na humantong pa nga po doon po sa kamatayan nito pong si Esteban. Yes, the church was persecuted and scattered. Yung pong malakihang pagtitipon ay nagkawatak-watak. Napunta po sa iba't ibang mga lugar. Si Felipe po na isa din po sa 7 napiling tagapaglingkod ay napunta po doon sa lugar ng Samaria kung saan siya po ay nagsimulang mangaral. Take note ano po, nang siya po ay napunta sa Samaria because of the persecution, hindi po siya nagtago. Siya po ay nangaral. Hindi po siya nagsawalang kibo. Siya po ay buong tapang na nagpahayag ng gospel. And speaking of Samaria, alam naman po natin na ang lugar na ito ang isa po sa pinakaiiwasang puntahan ng mga Hudyo ng mga panahon na yon. Ayaw po kasi nila doon po sa mga half-Jew, half-Gentiles po nilang mga kapatiran din ano po, mga kadugo. Ayaw po nila sa mga mistiso. Maybe pumunta po doon ang ibang believers dahil po iniisip nila na hindi po sila basta pupuntahan doon ng mga tauhan ni Saulo. But look at Philip and all other believers as described in Acts chapter 8 verses 4 to 5. Ginamit pa rin po nila oportunidad ang kanilang pagkakapadpad doon po sa Samaria at iba pang mga lugar upang patuloy na maipangaral ang magandang balita. Yun po yung good news doon. Sa kabila nga po ng persecution, nag-iisa po itong oportunidad upang ang gospel ay mabilis na maipangalat. Kagaya nga po ng topic natin last Sunday na called to serve, sa kabila po ng mas lalong bumigat na challenges sa ministry, ang church po ay nagpatuloy, hindi po ito na-stop. Ang persecution po ang naging dahilan ng mas lalo pa pong pagkalat ng Christianity sa loob at labas ng Jerusalem. Siyempre, yung nasa Jerusalem po ay naging parang mga underground movement. Nagtago na lang po sila. Yung kanila po mga panambahan ay palihim na lamang po. Samantalang yung nasa ibang lugar naman po ay talagang in public pa rin po ang status ng kanila po mga pangangaral. Ano po ang theological truth na makikita po natin dito? God is sovereign and God's timing is always perfect. Ito po ay nangangahulugan na ang Diyos po ay may plano at may kontrol po ng lahat ng bagay. Kasama na nga po dito yung pong paglago ng kanya pong visible church, yung pong church na nakikita. Most of the times, we are surprised by what God is doing in our lives.
Nasusurpresa po tayo sa mga ginagawa po ng Diyos sa ating pong buhay. But we know that nothing can surprise God. Hindi naman po natin kaya surpresahin ng Diyos. Maging sa pagpili po ng Diyos ng mga taong Kanya pong tinatawag para po sa Kanyang gawain, madalas na talaga po tayo ang nasusurprise sa nagiging pagkilos po ng Diyos. When God make the choice, today, as we focus on Acts chapter 9, ang layunin ko po ay makita natin na ang Diyos po ay pumipili ng tao ayon po sa kanyang kagustuhan at kanya pong kapamaraanan. At hindi po ito ayon sa ating pamantayan. Tandaan po natin na hindi po nagtapos ang pagpili ng Diyos sa 12 apostol at 7 tagapaglingkod. Dito po sa chapter 9 ay makikita po natin ang kakaibang pagkatawag po ng Diyos sa 3 personalidad na sina Saulo, Ananias, at Barnabas upang maging bahagi ng misyon ng church. Mga gawa, 9:1-3. Samantala, si Saul ay namumuhay sa pagbabanta at pagpatay sa mga alagad ng Panginoon. Siya ay pumaroon sa pinakapunong saserdote. Humingi siya ng mga sulat para sa mga sinagoga ng Damasco. Sa ganoon, ang sino man masumpungan niyang nasa daan, maging mga lalaki o mga babae, ay madala niyang nakagapos patungo sa Jerusalem. Sa kanyang paglalakbay, nang malapit na siya sa Damasco, biglang nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit na tulad sa kidlat. When God make the choice, He chooses even the most unlikely person. Sino nga po ba itong si Saulo? Nakalaunan ay tinawag po na Pablo. Dito nga po sa Acts chapter 8 and chapter 9, siya po ay ipinakilala bilang officer in charge na namamahala sa paghahanap at pagkukulong doon po sa mga tagasunod ng Panginoong Kristo. Sa Philippians chapter 3 ay kanya pong sinabi na siya po ay itinuli sa kanya pong 8 araw mula nung siya po isilang bilang patunay ng pagiging isang Israelita. Binanggit pa po niya na siya po ay mula sa angkan ni Benjamin at siya po ay isa rin pong tunay na Hebreo. Bilang dagdag po na kaalaman, alam po ba ninyo na ang unang hari ng United Kingdom of Israel na si Haring Saul ay isa ring Benjaminita at sa kanya po hango ang pangalan nitong si Saulo. Si Saulo po ay isa ring Pariseo at eksperto sa kasulatan o doon po sa Old Testament. Siya po ay naging bihasa sa ilalim ng pagtuturo ni Gamaliel na una na pong binanggit sa Acts chapter 5 na siya po nagbigay ng suhestyon na pabayaan na lamang po yung pong mga apostol sa halip na patayin ng mga ito. Masasabi po natin na ito pong si Saulo ay isa pong aktibong kasapi ng kanila pong relihiyon ng mga panahong iyon. At para po sa marami, ang ginagawa po niyang paninindigan para po sa kanilang relihiyong kinagisnan ay isa pong malaking kabayanihan. Ngunit katatakutan naman po para sa mga mananampalataya ng ating Panginoong Kristo. Side comment lang po, bagamat naging teacher po ni Pablo, ito pong si Gamaliel, kapansin-pansin po na magkaiba ang kanilang naging pananaw sa naging pag-usbong ng church. Kaya Gamaliel nga po ay pabayaan na lamang ito sa paniniwalang unti-unti din naman itong mananamlay hanggang sa tuluyan na po itong mawala. Samantarang para po kay Saulo, ito po ay kinakailangan ng tuluyang puksain, buwagin na kaagad. So as we continue to read the whole chapter 9 of the book of Acts, very obvious po natin makikita ang isa pong radical transformation na nangyari kay Saulo na tinatawag nga din pong Pablo. Dati, ang kanya pong mission statement ay to search and destroy the church, hanapin at puksain ang iglesia. Ngunit ito po ay napalitan ng to present a fully mature church in Christ. So from a zealous destroyer of the church, he became faithful brother in Christ. Again, siya ang nagbigay po ng approval na batuhin hanggang mamatay si Esteban. Siya rin po ang nagpadampot at nagpakulong sa mga lalaki at babaeng tagasunod ng Panginoong Yesus upang mabura ang Christianity sa mundo. Ngunit nagbago nga po ito dahil siya po mismo ay naging kabilang na rin sa pamilya ng Diyos.
Natural lang naman po nung una ay nailang at natakot sa kanya ang ibang mga mananampalataya. Kasi nga ay pinagdududahan pa rin po nila ang pagbabagong naganap sa kanya. Sabi po siguro ng iba, teka muna, ingat tayo. At baka ang ginagawa ng taong iyan ay isa lamang uri ng patibong. Ang salita pong imposible ay madalas po nating naririnig mula po sa ibang tao. At may mga pagkakataon na ito rin po ay ating naiisip o kaya naman po ito rin po ay lumalabas mula po sa ating mga bibig. Madalas po natin itong nasasabi para po sa ibang tao. Ay nako, imposible na magbago yung si ganito o si ganon. Nagiging judgmental po tayo. Wala na talagang pag-asa yung taong iyan. Puro kabalastugan at kawalang hayaan na lang ang ginagawa. Sayang lang talaga ang buhay ng taong iyan. Imposible. Minsan ay nasasabi din po natin ito para mismo sa ating sarili. Imposible na talaga akong magbago. Lalo na kung naiisip po natin yung mga sarili nating struggles na parang hindi po natin mapagtagumpayan. Na kahit ano pong gawin po natin, pakiramdam po natin, lagi po tayong talunan. Kaya ang nasasabi marahil ng ilan ay imposible na akong magbago. Ganito na lang siguro ako hanggang mamatay at makapiling ang Diyos sa langit. Total naman ay tinanggap ko na ang Panginoong Hesus sa aking buhay. May mga pagkakataon din naman na dahil positive po ang tingin natin sa ating kaibigan o kapitbahay o kamag-anak, naniniwala naman po tayo na posible pa silang baguhin ng Diyos. Kaya nga po ang nagiging prayer natin ay ganito na po, Lord, gamitin mo po ang aming pastor o kaya naman yung iba namin kasama sa church para ma-share sa kanya ang gospel. Ganito po yung ating nagiging linya ng pananalangin. So, ang suggestion ko po, kung ganun pa rin po ang prayer mo, ay bakit hindi po mo po ito palitan ng ganitong uri ng panalangin? Lord, I pray na gamitin mo ang pagkakaiba ng aking buhay noon at ngayon na magsilbing patotoo para sa aking mga kaibigan, kapitbahay, at mga kamag-anak ng iyong naging pagkilos sa aking buhay. Kapag pinag-uusapan po ang salitang pagbabago o transformasyon, tandaan po natin na ito po hindi lamang po nangangahulugan ng pagbabago ng ugali, pagkawala ng bisyo o pagtanggal nga po ng bisyo, pagbabago ng gawain. We are talking about the true transformation of our hearts. Puso mo, puso ko, at puso ng ibang tao. At kung sasabihin po natin imposibleng mangyari ang transformasyon, isa nga po sa magandang kwento na masarap balik-balikan ay yung pong kwento ng pagkakatawag ng Diyos dito kay Saulo. Paano nagbago ang puso ni Pablo? Because of Jesus. Because he met Jesus. Ganito po ang experience ni Pablo nang makatagpo po niya ang Panginoong Hesus doon po sa daang patungong Damascus. Nagkaroon po sila ng one-on-one encounter with the Lord Jesus Christ. Kung sa tingin mo ay hindi ka karapat-dapat sa ginagawang pagtawag sa iyo ng Diyos, kapatid, tandaan mo na ang buhay ni Pablo noon ay maituturing na hindi karapat-dapat sa pagkakatawag ng Diyos. The lesson is clear. God chooses even the most unlikely person to do a particular ministry for His glory. Mga Gawa 10 hanggang 17. May isang alagad sa Damasco na nagngangalang Ananias. Sa isang pangitain, sinabi ng Panginoon sa kanya, Ananias, sinabi niya, narito ako, Panginoon. Sinabi ng Panginoon sa kanya, tumindig ka at pumaroon sa lansangang tinatawag na Tuwid. Ipagtanong mo sa bahay ni Judas ang isang nagngangalang Saul na taga-Tarso, sapagkat nananalangin siya ngayon. Sa pangitain, nakita ni Saul ang isang lalaking ang pangalan ay Ananias na lumapit sa kanya. At ipinatong ni Ananias ang kanyang kamay kay Saul upang siya ay makakita. Sumagot si Ananias, Panginoon, nabalitaan ko sa marami ang patungkol sa lalaking ito, kung gaano karaming kasamaan ang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem.
Dito ay may kapahintulutan siya mula sa mga pinunong saserdote na ibilanggo ang lahat ng mga tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, "Pumaroon ka. Ito ay sapagkat siya ay sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga hintil, sa harapan ng mga hari at ng mga anak ni Israel. Ito ay sapagkat ipakikita ko sa kanya kung gaano karaming mga bagay ang dapat niyang batahin dahil sa aking pangalan." Lumakad nga si Ananias. Pumasok siya sa bahay upang ipatong kay Saul ang kanyang mga kamay na sinabi, "Kapatid na Saul, ang Panginoon ang nagsugo sa akin. Siya ay si Jesus na nagpakita sa iyo sa daang iyong pinanggalingan. Sinugo niya ako upang tanggapin mo ang iyong paningin at mapuspos ka ng banal na espiritu." When God make the choice, He did not only choose the unlikely person, He also chooses the obedient individuals. Ang second character po dito sa Acts chapter 9 ay isang lalaki na mayroong pangalang Ananias. Ang Ananias po na ito ay iba doon po sa lalaking binanggit doon po sa Acts chapter 5. Hindi po siya yung asawa ni Sapphira na namatay matapos magbenta ng property at nagsinungaling sa harapan po ng mga alagad. Ang Ananias po na ito ay isa po sa mga disciple na ayon nga po dito sa verse 10 ay tinawag ng Panginoon sa pamamagitan ng pangitain para sa isang special na assignment. Inatasan po siya ng Diyos na magtungo sa kanyang tinatawag na tuwid at upang ipagtanong ang kinaroroonan ng isang lalaking taga-Tarso na ang pangalan nga ay Saulo. Noong mga panahong iyon, kung ikaw ay isang tagasunod ng Panginoong Yesus, ang pinakamahirap at pinakadelikadong assignment ay yung makipagharap kay Saulo. Bakit po? Balitang-balita kasi noon ang gagawing pagtungo ni Saulo sa Damasco upang arestuhin ang mga mananampalataya doon po sa nasabing lugar. Kaya nga bilang isang ordinaryong tao, hindi po talaga napigilan ni Ananias ang mag-apila o i-contest yung pong assignment na ibinigay sa kanya ni Lord. But of course, matapos sabihin po ng Panginoon kay Ananias na si Pablo ay kanyang pinili upang ipakilala ang kanyang pangalan sa mga hintil, si Ananias po ay agad na tumalima at nagtungo doon po sa lugar na kinaroroonan nito pong si Pablo. Ang kanya pong pangamba sa sitwasyon ay agad po na napalitan ng ganap na pagsunod sa misyong ibinigay sa kanya ng Diyos. Mula po dito ay makikita natin na ito pong si Ananias ay isang tunay na tagasunod ng Panginoong Yesus na hindi po nagsasabi ng no. Oo, nagtatanong po siya sa anumang ipapagawa ng Diyos, ngunit ito po ay para lamang sa paglilinaw. But the answer is always yes. Mga kapatid, may mga pagkakataon ba na ikaw ay nakararanas na ang Diyos ay nangungusap sa iyong puso? Paano ka tumutugon? Are you like Prophet Jonah na inutusan ng Diyos na magtungo doon po sa Ninive? Ngunit sa halip na doon po siya tumungo, ang kanya pong ginawa, siya po ay nagtungo doon po sa opposite na direksyon, doon po sa Tarsis. Mga kapatid, we are not in the same boat or situation, but for sure, ay meron pong laging nais pagawa ang Diyos sa bawat isa sa atin. Yes, may mga pagkakataon na sadyang parang kakaiba ang ipinagagawa sa iyo ng Diyos. Doon ngayon papasok yung pong malalim nating pakikipag-ugnayan kay Lord through fervent prayer and meditation of His words. Kasi nga po, kung mayroon po tayong tanong kay Lord sa Kanya pong ipinapagawa sa atin, hindi naman po ibang tao ang basta makakasagot yan. Ikaw din mismo ang makakakita ng Kanyang kasagutan kung ikaw po ay babad sa paglapit sa Kanya sa pananalangin at pagbabasa ng salita ng Diyos. Balik po tayo dito sa kwento na naging encounter dito pong si Ananias at Saulo. For sure, ang naging personal po nilang pagkita ay nagbigay po ng kaba sa magkabilang side.
maaring naroon pa rin po yung kaba nito pong si Ananias. Dahil po baka nga isang patibong lamang yung pong sitwasyong iyon. Patibong po na ginawa ni Saulo at ng kanya pong mga kasamahan. Sa kabilang dako naman, maaring kabado din po itong si Saulo sa maaari pong gawin sa kanya ni Ananias bilang paghihiganti sa kanya pong ginawa sa ibang mga mananampalataya. Paano nga ba naman niya ipagtatanggol ang kanyang sarili? Nasa pagkakataong iyon ay wala nga po siyang paningin. Andali po siyang saktan at andali po siyang patayin ni Ananias kung gugustuhin po nito. Ano po? I do believe na yung pong ginawang pagtawag ni Ananias kay Saulo ng brother o kapatid ang naging daan upang maging at is ang kanila pong sitwasyon. Tiyak po na naramdaman po ni Pablo yung pong pakiramdam na siya po ay welcome na bilang co-believers o kapwa mananampalataya nito pong si Ananias. Mga kapatid, I am sure na hindi naman tayo makakatanggap ng eksaktong assignment na katulad po ng ibinigay ng Diyos kay Ananias. Pero sigurado din po ako na ang Diyos po ay nagsasabi sa bawat isa sa atin na mga pangalan ng tao na nais niyang puntahan natin. Magkakaibang pangalan ng tao na binubulong ni Lord sa bawat isa sa atin na puntahan natin at ipangaral ang Ebanghelyo. Katulad po ng lagi ko pong ipinapaalala, lahat po tayo ay tinawag upang magbahagi ng magandang balita ng ginawa ng Panginoong Hesus. Lahat po tayo ay tinawag for this task of evangelism and making disciples. Kaya wala pong dapat na magsasabi sa atin na wala akong calling sa evangelism o kaya naman ay wala akong calling sa discipleship making. Responsibilidad po ng bawat kasapi ng church ang magbahagi ng gospel at tulungan ang ibang kapatiran upang lahat ay sama-samang lumago. Ito po ay calling ng lahat ng mga tunay na mananampalataya ng Panginoong Hesus. Hindi lamang po ito para sa mga leaders o kaya naman po ay dun po sa mga taong gifted po sa ministry. It is for everybody in the church. So mga kapatid, tandaan natin, when God make the choice, He chooses the obedient individual. Noong pong si Ananias ay binigyan po ni Lord ng pangitain na puntahan ang kanila pong pinakaiiwasang si Saulo. He just made some clarification. Then, he obeyed God without making any condition. So, let us obey God, not for the reward. Sundin po natin ang Diyos dahil mahal po natin siya at nais po natin siyang mabigyan po ng glory. Mga Gawa, 26 hanggang 28. Nang dumating si Saul sa Jerusalem, pinagsikapan niyang makisanib sa mga alagad. Silang lahat ay natakot sa kanya. Hindi sila naniniwala na siya ay isang alagad. Ngunit kinuha siya ni Bernabe at siya ay dinala sa mga apostol. Isinaysay niya sa kanila kung paano nakita ni Saul ang Panginoon sa daan at kinausap siya. Isinaysay niya kung paano sa Damasco ay nangaral siyang may katapangan sa pangalan ni Jesus. Siya ay kasama nila sa pagpasok at paglabas sa Jerusalem. Siya ay kasama nila na nangangaral ng may katapangan sa pangalan ng Panginoong Jesus. And finally, here in Acts chapter 9 verses 26 to 28, we can see that when God make the choice, He chooses somebody who can encourage others. Ang ikatlo po nating karakter sa kwentong ito ay isang lalaki na nagngangalang Barnabas. Sino naman po itong si Barnabas? At ano po ang kanyang bahagi sa kwentong ito? Si Barnabas po, kung inyo pong matatandaan, siya po yung lalaking binanggit sa Acts chapter 4 na nagbenta ng kanyang ari-arian at dinala po sa mga apostol para po sa pangangailangan ng lahat. Katulad po ni Ananias, ang naging initial reaction ng mga disciple sa ginawa pong pakikihalubilo. Nagtry na po kasi si Pablo na makihalubilo sa mga mananampalataya doon sa Jerusalem.
Natural lamang po doon po sa mga disciples doon na sila po ay magkaroon din po ng matinding takot at pagkabahala. Sila po yung natakot sa kanya dahil hindi po sila makapaniwalang isa na po siyang alagad ng Panginoong Kristo. Kaya't isinama po ni Bernabe si Saulo sa mga apostol at isinalaysay dito sa kanila kung paano nagpakita at nakipag-usap ang Panginoong Yesus kay Saulo nung ito ay nasa daang papunta doon po sa Damasco. Truth to the moniker na ibinigay po ng mga apostol kay Barnabas na the encourager. Pinalakas po niya ang loob ni Saulo na maging confident sa kanya pong pakikitungo sa ibang mga alagad. Same thing, na binigyan din po niya ng encouragement ang mga disciples na pakitunguhan nila ng maayos sa Saulo. Ako po ay naniniwala na yung pong kredibilidad ni Barnabas na nagsilbi pong character reference ni Saulo ang naging daan o naging susi upang maalis po ang pangamba ng mga alagad dito po kay Saulo. Encouragement is also a two-way direction. May mga pagkakataon po na tayo po mismo ay nangangailangan ng encouragement mula sa ibang tao. Hindi nga po ba't sa ating mga down moments ay nagiging comfort po sa atin, nagiging kaaliwan po para sa atin, yung po mga simpleng pagdamay na ginagawa ng ibang taong nakakakilala sa atin. At syempre po, nagkakaroon din po tayo ng pagkakataon na tayo naman po yung nagiging encourager para po sa ibang tao. As we look around us, tiyak naman po na makakapansin po tayo ng mga discouraged people, mga taong pinanghihinaan ng loob, lalo na po sa panahon na ito ng pandemya. Maybe ito po ay ating kapamilya, kamag-anak, maaaring siya po ay ating kapatiran, kaibigan, kabarkada, o kahit po yung mga taong katanguhan lamang po natin doon po sa daang o sa kalsadang ating pong dinaraanan. Ano po ang ating magagawa para sa kanila? We can use a simple word of comfort or act of kindness para po sa mga taong ito. Alam po ba ninyo na ang anumang simpleng bagay na ating gagawin para po sa mga discouraged people, kung ito po ay mula sa ating mga puso, from the heart, ito po ay makapagbibigay sa kanila ng tremendous difference. Higit pa po kung ang taong pinalalakas natin ang loob ay hindi pa po mga mananampalataya. Dun po sa mga hindi pa mga believers. Our simple words and act of kindness can give them a glimpse of an authentic relationship with our Lord Jesus Christ. Here are some practical ways to encourage people. In our words, give sincere compliment. Speak the truth. Tayo po ay mag-agree po kung kinakailangan. Ngunit kung kinakailangan naman po na sila po ay ating itama, sabihin lamang po kung ano po yung totoo. Tayo po ay magpasa ng mga tinatawag po na helpful information. At from time to time, kung tayo po ay nakakatanggap ng pabor mula sa mga tao ito na ating pong ine-encourage o sila po ay nag-response sa anumang ating pong ginagawang encouragement sa kanila, tayo rin po ay magsasabi po sa kanila ng thank you. In our action, always offer a smile. Lagi po tayo magpakita ng ngiti sa mga taong ating pong nilalapitan. Accept people as they are. Listen to them. May mga pagkakataon na ang kailangan ng mga taong pinanghihinaan ng loob ay mga taong makikinig lamang sa kanila. Hindi po kinakailangan na tayo po ay laging magsasabi ng payo sa kanila. Just listen. Build them up to other people. Bigyan po natin ng emphasis kung ano po yung kanilang mga strong points. Rather than ang ipakikita po natin ay yung kanilang po mga weaknesses. By the way, nagpapasalamat po ako sa Diyos
sa magkakaiba pong effort na ginagawa ng marami sa ating kapatiran dito po sa JWSBC family upang maipagpatuloy po ang ministry ng church sa kabila po ng pandemic. Ang dami po nating restriction. Ang dami po mga bagay na gusto po natin gawin na hindi po natin magawa. Pero salamat nga po sa inyo po mga ginagawang magkakaibang pagtugon. Ang ilan po sa inyo, kahit informal, ay nagagawa pong makipag-fellowship sa mga kapatiran. Either in person, na nakikipagkita kapag umaga, sa sama-sama pong pag-exercise, o kaya naman po ay yung pong paghuhula hoop, o kaya naman po yung iba ay nag-meet online to share the gospel, o kaya naman po ay makipagkumustahan. Nais ko lang din pong ipabalita sa lahat na kung loloobin po ng Diyos, tayo po ay magsasagawa ng ating pong local version ng community pantry. Lord willing, sa darating po na May 8. Tatawagin po natin itong JWSBC One Sharing and Caring Community. Sa usapin po ng gawa ito, salamat po sa inyo pong mabilisang pagtugon doon po sa command sa atin ni Lord na love our neighbors. Siyempre, mas marami po sa atin na mag-i-involve, mas maganda. Ngunit sa atin pong gagawin, na anumang involvement dapat ay laging tama ang ating magiging mga motibasyon. Let us not obey what God is telling us just because of guilt. Yung bang feeling guilty kasi tayo, kaya gagawin natin makikibahagi lang tayo. Yung bang para makabawi naman daw tayo kay Lord sa ating mga malalaking pagkukulang sa kanyang harapan. O kaya naman ay gagamitin yung pagsunod bilang Collective Bargaining Agreement, CBA, para po siya ay i-bless sa kanyang trabaho o para maging successful yung kanyang business. Siyempre naman kapatid, let us not also obey God just to gain people affirmation and approval. Be an encourager dahil gusto po nating bigyan ng glory ang ating Panginoong Jesucristo. Yes, si Barnabas po ay isang tagasunod ng Panginoong Yesus na nagbigay ng encouragement kay Pablo at doon sa mga nag-aalalang alagad ng Panginoong Yesus. Ang Barnabas po na ito, ang taong nakasama ni Pablo, sa kanya pong kauna-unahang paglalakbay na pangmisyon. Kaya masasabi po natin na talagang nagbuhos ng oras kay Pablo itong si Barnabas hanggang sa tuluyan na po niyang makuha ang loob ng mga mananampalataya. Pero siyempre, mas maganda pa rin po nating i-focus ang kwentong ito sa Panginoong Yesus na siyang tunay na bida ng kwento dito po sa Book of Acts. Ako po ay naniniwala na nasaksiyan po nito pong si Ananias, yung pong buhay ng Panginoong Yesus. Kung di niya man po ito nasaksiyan, ito po ay kanya pong nabalitaan. Kaya ang resulta po nito ay yung pong kanyang naging malalim na pagkakakilala sa Panginoong Yesus. Kaya po siya naging encourager. Paano po ba pinalakas ng Panginoong Yesus ang mga taong nakapaligid sa Kanya? Una po ay sa provision. Makikita po natin, kung babalik po tayo doon sa Matthew chapter 14 verses 19 to 21, yung pong provision, na antig po ang puso ng Panginoong Yesus nung makita po niya ang napakaraming tao na sumusunod sa Kanya sa ilang at wala po silang pagkain. Kaya pong kanyang ginawa, tinanggap po niya mula sa isang batang lalaki ang 5 tinapay at 2 isda at kanya itong pinadami upang makakain ang 5,000 katao. Gayun din po sa proteksyon. Noong ang mga alagad po ay nakaranas ng matinding unos sa dagat at nanganib na lububog ang bangkang kanilang sinasakyan, dumating ang Panginoong Yesus at nagsabing, "Take courage. Ako ito. Huwag kayong matakot." Ang kwento ito po ay ating mababasa sa aklat po ng Marcos, Kabanata 6, mga talatang 47 hanggang 51. At maging sa gitna po ng matinding pagsubok, even in the midst of His suffering on the cross, ang Panginoong Yesus ay nag-encourage pa rin po
ng mga taong nakapaligid sa kanya. Una ay doon po sa isa pong lalaking kasama niyang nakapako doon sa krus. Pangalawa ay noong pong itinagubili ng Panginoong Yesus ang kanyang ina sa kanya pong alagad na ang pangalan ay si Juan. When God make the choice, He chooses the unlikely person like Paul. He chooses the obedient individual like Ananias. He chooses somebody who can encourage others like Barnabas. What are common to these three individuals? Lahat po sila ay pawang nakaranas ng personal encounter with the Lord Jesus Christ. Kapatid, ano ang kwento mo ng iyong personal encounter ng pagkakapili sa iyo ng Diyos? Tandaan po natin na ang Diyos po ay patuloy pa rin na pumipili ng mga taong katulad ni Saulo na inaayawan o kinatatakutan. Nang katulad ni Ananias na nagtatanong, ngunit yes ang tugon. At katulad po ni Barnabas, the encourager, na walang sawang nagpapalakas ng loob ng ibang tao. Lord, salamat po sa katotohanan na sa iyo ay walang imposible, na maging ang mga taong katulad po ni Saulo ay kaya mong baguhin sa kahit na anong kapamaraanan at kahit na sa anong kapanahunan. Help us, Lord, na sa pamamagitan po ng kwentong ito ng encounter ni Saulo sa Panginoong Yesus, ay amin din pong mabalikan ang aming naging personal encounter sa Kanya. Thank you, Lord, for changing our status in front of you. Noon kami po ay pawang mga patay at maruming basahan lamang sa iyong harapan. But because of our encounter with Jesus, kami ngayon ay pawang mga buhay na handog sa iyo pong harapan. At katulad din po nila Ananias at Barnabas, patuloy mo din po kaming gawing masunurin sa iyong mga kalooban. At magsilbi nawa kaming kalakasan para sa mga taong nangangailangan ng encouragement sa kahit na anumang sitwasyon. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan lamang ni Jesus. Amen. Amen. Sa pagkakataong ito ay akin pong hinihiling sa bawat isa na tayo po ay patuloy na magsuri ng ating po mga puso, ng ating mga sarili sa harap ng ating Panginoon. Kung tayo man po ay mayroon pang mga tinatagong kasalanan na kinakailangan i-confess sa harapan ng Diyos, ito po yung pagkakataon upang tayo po ay maging karapat-dapat sa ating pong gagawing pag-aalaala ng banal na hapunan. Tayo po ay patuloy na manalangin. Father God, muli salamat po sapagkat ikaw po yung Diyos na umibig sa amin, nagmahal sa amin. Hindi po kami karapat-dapat para po sa pag-ibig na ito. Pero gumawa ka po ng kapamaraanan upang yung pagitan po namin sa iyo, yung nga pong kasalanan ay matawid. Ito po yung pagbibigay niyo po ng iyong buktong na anak na si Jesucristo na ipinako doon sa krus ng natay, ngunit muling nabuhay upang kami nga po, Panginoon, ay magkaroon ng katulubusan sa aming mga kasalanan. Salamat, Lord, sa sakripisyong ito na iyo pong ginawa para sa amin. Kaya sa pagkakataon ito, Lord, patuloy po kami gamalapit sa iyo at humihiling ng pagpapatawad sa lahat ng aming mga nagawang hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Nawa ay ikaw po patuloy na mangusap sa bawat isa sa amin upang ang lahat ng aming po mga sinfulness o mga kamalian ay maisubok po namin sa iyong harapan. Lord, salamat din po sa mga elementong nasa aming po mga kamay, sa tinapay na sumisimbolo sa katawan ng Panginoon sa Kristo, at sa saro na sumisimbolo naman sa dugo ng Panginoon sa Kristo na nabayubay at nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo para nga po kami magkaroon ng kapatawaran sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kasalanan sa iyong mga harapan. Lord, salamat po. Magpalain niyo po kami sa muli pong pag-aalalang ito ng banal na hapunan. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at nagpera-pera siya ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Tuwing gagawin ninyo ito,
gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo sa tinapay. Gayun din naman, matapos magkapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang saro ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinom kayo sa saro ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po tayo sa saro. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa saro ito, ay ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had, so that with one mind and one voice you may glorify God and the Father of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Sing this song in my heart, this song in my soul, this song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. I'll sing in the darkness, I laugh in the rain, rejoice in your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty. Your bread of life has set me free. Song in my heart, the song in my heart, this song in my soul, this song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. I'll sing in the darkness, I'll laugh in the rain, rejoice in your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty. Your bread of life has set me free. Jesus, your love, it lifts me high, gives me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I dance before your throne, bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Sing this song in my heart, this song in my heart, this song in my soul, this song I was born to sing. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. We'll sing in the darkness, sing in the darkness, and laugh in the rain, rejoice in your love again. It's your song of freedom. Now I'm free to dance again. Your spirit brings me liberty. Your bread of life has set me free. Jesus, your love, it lifts me high, gives me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, I'll dance before your throne, bring this heavenly sound to you alone. This song within me, Lord, will bless your holy name. Jesus, your love, it lifts me high, gives me reason to run this race with joy. This song within me, Lord, will bless your holy name.
before your throne. Bring this heavenly sound to you